10 sa pinakamagagaling na espesyalista ang nakumpirma na ang bata ay bingi. Ang kanyang ama, isa sa mga pinakamayayamang negosyante sa Pilipinas, ay muntik nang tanggapin ang malungkot na tadhanang ito hanggang sa may ginawa ang kanilang kasambahay na hindi pinangahasang gawin ng sinumang doktor. Ang lumabas mula sa maliit na taingang iyon ay nagbago sa lahat ng tuluyan. Ang Makati Global Medical Center ay kilala bilang templo nga himalang medikal. Ang mga pasilyo nitong gawa sa puting marmol ay nasaksihan na ang pagdaan ng mga politiko, sikat na artista at mga bilyonaryo mula sa iba't ibang panig ng bansa. Kung may lunas na natitira, kung may pag-asa pa, matatagpuan ito sa lugar na iyon, o iyon ang sabi nila. Naglakad si Maximo de Leon siyam gapasiyong iyon pa siya ng bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Umalingaw-ngaw ang kanyang mga sapatos sa makintap na sahig habang ang asawa niyang si Camila ay nakakapit sa kanyang braso, nanginginig. Kakalabas lang nila mula sa klinika ni Dr. Aurelio Fernandez, ang pinakakilalang ENT specialist sa bansa. Napakasakit and nudging diagnosis, profound bilateral sensory neural hearing loss, deklara ni Dr. Fernandez gamit ang malamig at propesyonal na tono na nabubuo lamang pagkatapos na maraming taon ng pagbabalitang masama. Wala pong naririnig ang inyong anak. Kahit bulong, kahit sigaw, nakawala ang isang mahinang hikbi kay Camila na tila nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Si Maximo naman ay nanatiling walang kibo, tila kailangan pa ngang oras bago tumagos ang mga salita sa matigas na pader na kanyang binuo mula sa maraming taon ng walang awang negosasyon. Dapat may paraan, iginiit ni Maximo gamit ang boses na ginagamit niya sa pagpapasara ng bilyon-bilyong kontrata. Operasyon, experimental treatments, mga espesyalista sa Amerika o Europa. Hindi problema ang pera. Tiningnan siya ni Dr. Fernandez ng may awa, bagamat pinili ni Maximo na isiping isa itong pagmamaliit. Mr. De Leon, kinonsulta ko na ang makasamahan ko sa 3 kontinente. Ang auditory nerves ang inyong anak ay tuluyang nasira. Walang operasyon ang makakayo sa isang bagay na hindi naman gumana simula sa pool. Taos puso po akong nakikiramay. Nakikiramay. Tumaas ang boses ni Maximo sa unang pagkakataon. Nakikiramay ka. Mabubuhay sa katahimikan ang anak ko habang buhay at nakikiramay ka lang. Max, tama na. Parang awa mo na. Umiyak na. Bulong ni Camila. Ngunit hindi mapakalma si Maximo. Siya ang lalaking naktayo ng imperyo mula sa wala, ang lalaking nakpalago sa isang maliit na negosyo ng pamilya para maging pinakamakapangyarihang konglomerate sa Pilipinas. Hindi siya tumatanggap ngang salitang imposible. Hindi pa siya nakakatikim ngang pakatalo hanggang ngayon. Makalipas ang ilang linggo, ang De Leon Mansion na matatagpuan sa pinaka-eksklusibong bahagi ng Forbes Park ay naging isang tahimik na battleground. Nagiparut parito ang pinakamagagaling na espesyalista sa mundo. Mga doktor mula Europa, mananaliksik mula Japan, at experimental therapists mula sa iba't ibang panig ng globo. Lahat sila ay dumating na may dalang pag-asa. Lahat sila ay umalis bitbit ang isang sagot, walang magagawa. Nakukulong si Maximo sa kanyang opisina ng ilang oras tumatawag, ginagamit ang mga koneksyon, at nag-alok ng limpak-limpak na salapi sa sinumang makapagbibigay ng solusyon. Ngunit sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi kayang bilhin ng pera ang kanyang kailangan. Samantala, inilaan ni Camila ang kanyang buong sarili kay Bastian. Napakatamis na bata ng maliit na si Bastian, may mga matang tila sinisipsip ang lahat ng nangyayari sa kanyang paligid. Hindi siya makarinig, pero mapagmasid siya. Pinag-aralan niya ang bawat ekspresyon, bawat galaw, bawat kumpas. Minsan, tumatabi si Camila sa kanya at kinakantahan siya nga oyaing Pilipino na alam niyang hindi kailanman maririnig ng bata. Umiyak siya habang ginagawa ito, pumapatak ang mga luha sa buhok ng kanyang anak, habang tinititigan siya nito taglay ang inosensyang tanging mga bata lamang ang mayroon. Isang hapon, habang lumulubog ang araw at kinukulayan ng kahel ang mansyon,
Nakarinig si Chamila ng malalakas na boses mula sa dirty kitchen at quarters ng matauhan. Wala akong pakialam kung gaano karami ang references mo. Boses iyon ni Maximo, mas magaspang kaysa sa karaniwan. Sa bahay na ito, kailangan ng perpeksyon, isang pagkakamali lang, siba ka na. Tahimik na, sumilip si Chamila at nakita ang kanyang asawa na nakaharap sa isang babaeng nasa edad 40. May kung ano sa babaeng ito na agad kumuha sa atensyon ni Chamila. Hindi ang kanyang hitsura, kundi ang kanyang tindig. Sa kabilangang pagiging pinagsasalitaan ng isa sa pinakamakapangyarihang lalaki sa bansa, nanatili siyang tuwid, may dignidad, at walang bahid ng takot sa kanyang mamata. Naiintindihan ko po, sir, kalmadong sagot ng babae, makakaasa po kayong wala kayong magiging reklamo sa trabaho ko. Sana nga, pagalit na tugon ni Maximo bago naglakad palayo. Hinintay ni Chamila na mawala sa pasilyo ang kanyang asawa bago nilapitan ang babae. Pasensya ka na sa asawa ko, malumanay niyang sabi. Dumadaan lang kami sa matinding pagsubok. Ang babae na nagpakilalang Ligaya Santos ay tumango ng may pag-unawa. Hindi niyo po kailangang humingi ng tawad, ma'am. Naintindihan ko po na bawat pamilya ay may kani-kaniyang pinagdadaanan. May kung ano sa paraan ng pagkakasabi niya nito na nagparamdam kay Camila ang agarang koneksyon. Hindi ito awa o pag-uusisa. Isa itong tunay na pag-unawa na tila alam mismong babaeng ito kung ano ang pakiramdam ngang lumaban sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang sarili. May karanasan ka ba sa mga bata? Tanong ni Camila. Opo, ma'am. Pinalaki ko po ang sarili kong mga anak at nagtrabaho na rin po ako bilang yaya sa ilang bahay. Gusto ko po ang mga bata. May paraan sila ng pagtingin sa mundo na nakakalimutan nating mga matatanda. Ngumiti si Chamila sa unang pagkakataon matapos ang ilang linggo. May anak kami. Ang pangalan niya ay Bastian. Espesyal siya. Lahat naman pong bata ay espesyal, ma'am. Hindi siya makarinig. Naramdaman ni Chamila na bumara ang mga salita sa kanyang lalamunan. Ipinanganak siyang bingi. Sabi nga na doktor, hindi na daw siya makakarinig kailanman. Nanatiling tahimik si Ligaya ng ilang sandali at inasahan ni Camila na makikita ang parehong mukhang pagkaawa na nakita niya sa napakaraming tao. Ngunit iba ang nakita niya isang bagay na hindi niya matukoy ng maoras na iyon. Minsan po, hindi nakikita nga doktor ang lahat ng dapat makita, sabi ni Ligaya sa wakas. Minsan, ang katahimikan ay nagtatago nga sikretong tanging ang mapagmasid na mata lamang ang makakatuklas. Hindi lubos na naintindihan ni Chamila ang mga salitang iyon, ngunit itinago niya ito sa kanyang puso na parang isang buto na hindi niya alam kung anong halaman ang tutubo. Sa mga sumunod na araw, nakibagay si Ligaya sa gawain sa bahay nang may nakakagulat na pagiging natural. Naglilinis, nagluluto at nag-oorganisa siya ng may tahimik na kahusayan na kahit ang napaka-demanding na si Maximo ay napilitang kilalanin. Ngunit ang pinakakapansin-pansin ay ang paraan ng pakikitungo niya kay Bastian habang iniwasan ng ibang mga tauhan ang bata. Dahil hindi nila alam kung paano makipag-usap dito, lumalapit si Ligaya ng walang takot. Umuupo siya sa tabi nito ng ilang oras, tinititigan ito sa mata, gumagamit ng masimpleng kumpas at nakikipaglaro sa mga paraang hindi nangangailangan ng salita. At si Bastian, sa unang pagkakataon mula nang maalala ni Camila, ay nagsimulang ngumiti ng madalas. Isang gabi, nagising si Chamila na may kakaibang kutob. Hindi niya may paliwanag, ngunit may nagudyok sa kanyang bumangon at maglakad patungo sa kwartong kanyang anak. Ang nadatnan niya ay nakpaestatwa sa kanya sa hambangang pinto. Nakatayo si Ligaya sa tabing ng kama ni Bastian, nakayuko sa bata na may ekspresyon ng matinding konsentrasyon. May hawak siyang maliit na bagay na hindi matukoy ni Chamila sa dilim. Anong ginagawa mo? Mas lumabas na galit ang boses ni Chamila kaysa sa gusto niya. Lumingon si Ligaya ng walang gulat at walang bakas ng kasalanan. Ma'am,
may kailangan po akong ipakita sa inyo. Isang napakahalagang bagay. Lumayo ka sa anak ko. Humakbang si Chamila. Mabilis ang kabok ng dibdib. Ma'am, parang awa niyo na, pakinggan niyo po ako. Itinaas ni Ligaya ang kanyang makamay bilang tanda ng kapayapaan. Nagtrabaho na po ako sa maraming bahay. Nakakita na po ako ng maraming bata. At may mali po sa anak ninyo. Hindi sa paraang iniisip ng mga doktor. Anong sinasabi mo? Nagre-react po ang anak niyo sa ilang mga tunog. Hindi palagi, hindi halata pero nagre-react siya. Pinagmasdan ko po siyang ilang araw. Kapag isinasara ko ng malakas ang pinto, gumagalaw ang mga mata niya. Kapag may nahuhulog na kaldero sa kusina, bahagya siyang napapalingon. Hindi po gagawin iyon ng isang batang tuluyan ng bingi. Naramdaman ni Camila na tila yumanig ang lupa sa kanyang kinatatayuan. Impossible yan. Sinuri siya ng pinakamagagaling na espesyalista sa buong mundo. May mga tests kami. Diagnosis. Ang matest po ay nagpapakita lang ng kung ano ang gusto nilang hanapin. Dahan-dahang lumapit si Ligaya. Wala po akong pinag-aralan sa medisina. Mga mata ko lang po ang puhunan ko. At sinasabi po nga mata ko na ang batang yan ay hindi nabubuhay sa buong katahimikan na pinaniniwalaan ng lahat. Naputol ang kanilang pag-usap nang marinig ang magayabag na papalapit. Lumitaw si Maximo sa pinto, magulo ang buhok at punong galit ang mukha. Anong nangyayari rito? Umalingaw-ngaw ang boses niya sa buong kwarto. Sir, kailangan niyo po akong pakinggan, simula ni Ligaya. Pakinggan ka. Nadatnan kita sa kwarto ng anak ko sa kalagitnaan ng gabi tapos gusto mong pakinggan kita. Lumapit si Maximo nang nagbabanta. Siba ka na, lumayas ka sa bahay ko ngayon din. Max, sandali, pumagit na si Chamila. Sabi niya may naririnig daw si Bastian. May napansin daw siyang reaksyon. Tama na, hinampas ni Maximo ang hambangang pinto. Maniniwala ba tayo sa isang kasambahay kaysa sa 10 certified specialists? Isa ba tong lokohan? Hindi umurong si Ligaya. Gamit ang kalmadong tila hindi. Natural sa ganoong sitwasyon, diretsong tinitigan niya si Maximo sa magamata. Mr. De Leon, karapatan niyo po akong palayasin. Bahay niyo po ito. Anak niyo po siya. Desisyon niyo po yan. Pero bago niyo po gawin, hayaan niyo po akong magtanong, ganun ba kayo kasigurado sa sinabi nga doktor na hindi man lang kayo handang subukan kung toto? Ang katahimikan na sumunod ay napakabigat na pakiramdam ni Chamila ay pwede itong hiwain ng kutsilyo. Humihingal si Maximo, nakakuyom ang magakamao, matigas ang panga. Kilala ni Chamila ang ekspresyong iyon. Iyon ang mukhang isang lalaking sanay na may kontrol. Ngunit ngayon ay nahaharap sa isang bagay na hindi niya makontrol. Si Bastian, na nagising dahil sa ingay, ay pinagmamasdan ang eksena gamit ang kanyang malalaking mata. Hindi niya naririnig ang nga salita, pero nararamdaman niya ang tensyon. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi ng walang anumang tunog, at saka ginawa ni Ligaya ang isang bagay na hindi inasahan ng sinuman. Lumuhod siya sa tabi ng kamangang bata at nang may labis na pag-ingat, inilapit niya ang kanyang kamay sa tainga ni Bastian. Hindi niya ito direktang hinawakan, ngunit pinanatili niyang malapit ang kanyang palad, tila may hinahanap na hindi nakikita. Pagkatapos, yumuko siya at bumulong ng isang bagay na napakahina kaya hindi ito narinig ni na Maximo at Camila. Ang sumunod na nangyari ay sumira sa lahat ng pinaniniwalaan nila. Lumingon si Bastian. Hindi ito isang random na galaw, hindi ito nakataon lang. Lumingon ang bata ng direkta sa pinanggalingan ng tunog, patungo sa mga labi ni Ligaya, na may ekspresyon ng matinding pagkagulat na parang sa unang pagkakataon sa kanyang buhay ay may narinig siya. Napatakip si Camila sa kanyang bibig, pinipigilan ang isang tili. Nanigas si Maximo, ang kanyang buong pagkatao ay nakatutok sa nasaksihan. Ano? Anong ginawa mo sa kanya? Bulong ni Camila. Dahan-dahang tumayo si Ligaya at sa unang pagkakataon may luha sa kanyang mata. Wala po akong ginawa, ma'am.
kinumpirma ko lang po ang hinala ko. Hindi po binji ang anak niyo o kahit papaano, hindi tuluyan. May bumabara sa pandinig niya. Isang bagay na hindi nakita sa mga tests dahil walang naabala na mahanap ng higit pa sa initial na diagnosis. Imposible yan. Sa wakas ay nahanap ni Maximo ang kanyang boses pero wala na ang galit dito. Ang nandun ay isang bagay na matagal nang hindi narinig ni Chamila, pag-asa na may halong takot. Mr. De Leon, tiningnan siya ni Ligaya ng may tindi na nagpaatras sa kanyang isang hakbang. Alam ko po ang pakiramdam ngang hindi pinapansin dahil lang sa katayuan sa buhay. Alam ko ang pakiramdam ngang binabalewala ang sinasabi dahil walang titulo o diploma. Pero alam ko rin na minsan ang mamata nga isang ina o isang simpleng kasambahay ay nakakakita ng mga bagay na ayaw makita ng 1,000 espesyalista. Naglakad siya papunta sa pinto, tumigil sa hamba. Aalis po ako bukas kung yan ang gusto niyo. Pero ngayong gabi, nagmamakaawa po ako. Tingnan ninyo ang anak ninyo. Tingnan niyo siyang mabuti. At tanungin niyo ang sarili niyo kung handa ba kayong hayaang manakaw ng pride ang pagkakataon ninyong marinig ang boses niya. At sa mga salitang iyon, naglaho siya sa dilim ng pasilyo. Nanatiling walang kibo sina Maximo at Camila, nakatingin sa kanilang anak na ngayon ay may ibang ekspresyon sa mukha. Isang ekspresyon ng isang taong kakatuklas lang na mas malaki ang mundo kaysa sa inaakala niya. Max, nanginginig na bulong ni Chamila. Paano kung tama siya? Paano kung sa buong panahong ito, hindi na niya natapos ang sasabihin, hindi na kailangan, dahil sa sandaling iyon, naiintindihan nilang dalawa na walang mananatiling pareho. Ang hindi nila alam, ang katotohanang matutuklasan nila ay hindi lamang magbabago sa buhaing kanilang anak, kundi wawasak sa lahat ng pinaniniwalaan nila tungkol sa mga taong pinakakatiwalaan nila. Binalot kama pag-aalala ang buong mansyon ga De Leon. Hindi nakatulog sina Maximo at Camila. Nanatili silang nakaupo sa sofa sa kanilang kwarto, walang imik, hindi nagikibuan, bawat isa'y ligaw sa sari-sariling pag-isip. Nang magsimulang sumilip ang unang sikat ng araw sa makurtina, tumayo si Maximo na may determinasyong pamilyar kay Chamila. Ito ang mukha niya kapag may ipinapasara siyang imposibleng negosyo. Kakausapin ko siya, sabi niya nang hindi nakatingin sa asawa. Max, kagabi gusto mo siyang sibakin. Bulag ako kagabi. Pause na sagot ni Maximo, pero nakita ko ang nakita ko. Nag-react ang anak ko. Hindi ko pwedeng balewalain yon dahil lang nanggaling sa isang kasambahay at hindi sa isang doktor na may diploma. Naramdaman ni Camila na lumuwag ang kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, nakita niya muli ang lalaking minahal niya, hindi ang malamig na negosyanteng hinubog ng tagumpay. Naabutan ni Maximo si Ligaya sa kusina. Naghahanda ito na almusal na parang walang nangyari kagabi, na parang hindi niya hinamon ang isa sa pinakamakapangyarihang lalaki sa bansa sa loob mismo ng pamamahay nito. Gusto kong ipaliwanag mo ng eksakto ang nakita mo. Umupo si Maximo sa isang silya, bagay na hindi niya ginagawa sa sarili niyang kusina, walang paligoy-ligoy. Gusto ko ang mga katotohanan, Ligaya. Itinigil ni Ligaya ang ginagawa at humarap sa kanya. Sir, sa mga araw na nandito ako, palagi kong inoobserbahan ang anak ninyo. Ang mga batang bingi, nagiging napakasensitibo sa vibrations. Nararamdaman nila ang mundo sa ibang paraan. Pero iba ang ginagawa ni Bastian. Anong iba? Nagre-react po siya sa tunog. Hindi palagi, hindi sa lahat ng tunog. Pero may